Saan ka pupunta, bata? Ikaw ang isusunod kong ipapalapaki ko ribaw. Ang kinatatakutang halimaw dito sa karnabal. Ang sabi mo, tigre, unggoy at iba pang mga hayop ang mga alaga nyo. Yun pala, aswang! Sinungaling ka! Pakawalan mo na kami rito! At naniwala ka naman na lahat kayo rito ay gagawin naming pagkain. Mga uto-uto. Kaya wala na kayong kawala. Salbahe kayo! Bitawan mo ako! Aray! Kuya, tulong! Kahit na anong sigaw mo, hindi ka na maririnig ng kapatid mo. Dahil sa oras na ito, ay patay na rin siya. Hindi totoo yan! Etong sayo! Aray! Hindi ako makahinga. Tigilan mo yan. Buwisit kang bata ka. Mas lalo ko pa talagang hihigpitan ang pagkapulupot ng lubid na to kung hindi mo kami pakakawalan! Sige, pakakawalan ko na kayo. Basta bitiwan mo na yung lubid. Siguraduhin mo lang talaga na makakalabas kami sa karnabal na to. Dahil kung hindi, patay ka rin! Aray! Walang hiya kang bata ka! Papauwi galing sa paaralan ng magkapatid. Napansin ni Bong na tahimik si Bensoy at salubong ang mga kilay. Oh, Bensoy, bakit nakasimangot ka na naman? Tsaka, ano nangyari dyan sa labi mo? Nagsuntukan kami ng kaklase kong si Warren kanina. Sumusobra na kasi siya, kuya eh. Palagi niya akong pinapahiya sa klase. Kaya ayun, binasag ko din ang mukha niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang makipag-away? Ang tigas talaga ng ulo mo. Sigurado kong pagagalitan ka na naman ni nanay kapag nakita niya yung mga sugat mo. Siya tong nauna eh. Tinutukso akong tutubuan din daw ako ng kaliskis sa mukha. Kaya dapat layuan ako ng aming mga kaklase. Dahil may kapatid daw akong taong ahas. Kaya hindi malayong magkakaganon din ako. Pinansin mo na naman yung mga batang yon. Hindi ako taong ahas. Sakit lang to sa balat. E di sana kung totoo yun, kinain ko na lahat ng tao dito sa baryo. Takutin mo kaya yung si Warren para hindi na ako tuksohin ng abnormal na yon. Paano kaya kung puntahan mo siya bukas? Kung papatulan mong lahat ng mga taong nanunukso sa'yo, baka mapigtas na yung ugat mo sa liig. Hayaan mo sila, titigil din ang mga yun. Anong titigil? Nananahimik naman ako dati kahit araw-araw nila akong tinutukso pero hindi pa rin sila humihinto. Alam mo ba, kuya? Kanina nang basagin ko mukha ng Warren na yon, pati mga tropa niya tumahimik. Akala nila, tigas kaya ng kamao ko. Basta sinasabi ko sa'yo, wag mo nang uulitin na makipag-away ha. Tayo pa rin ang pagagalitan ni nanay. Yan ang hindi ko maipapangako sa'yo, kuya. Ipinanganak si Bong na hindi normal. Kalahati sa mukha niya ay tila kaliskis na mayahalin tulad sa isang isda. Ang isang balintataw naman niya ay kulay dalandana. Kaya't yun ang dahilan upang maging tampulan siya ng tukso. Kahit ang bunsong kapatid niyang si Bensoy ay hindi nakakaligtas sa panunukso ng mga kaklase nito. Kuya, tingnan mo si Mang Pulon. Nagbibihis na naman siya bilang clown. Nakakamangha yung mga magic na ginagawa niya. Alam ko din ang mga simpleng tricks na ginagawa niya. Pareho na lamang sa mga lasong pabago-bago ang kulay. Ang lubid ay biglang tatayo. Sa kahon naman, biglang may lilitaw na kuneho. Paano mo nalaman ang mga tricks na yon? Siyempre alam ko, kasi akong sidekick ni Mang Pulon. Ay, ikaw pala yung loko-lokong clown na kasama niya? Aliw na aliw pa naman ako sa katangahan nun. Akala ko totoong pumapalpak, yun pala palabas niyo lang. Mga 2 linggo na akong sumasama sa kanya. Sayang din kasi yung binibigay niya sa akin sa tuwing magtatanghal. Pambili pa yun ng bigas at ulam. Bilisan na natin sa paglalakad dahil magbibihis pa ako. 5:30 dapat makarating na kami sa plaza. Kuya, gusto ko rin pong sumali sa inyo ni Mang Pulon. Kapag nangailangan siya ng isa pang kasama, sasabihan kita. Nasa ika-6 na baitang sa elementarya si Bensoy. Samantalang sa edad na 20, nasa ika-4 na baitang pa lamang sa sekundarya si Bong. Siya na rin ang naging katuwang ng ina sa paghahanap buhay, buhat ng mamatay ang kanilang ama.
Kahit nag-aaral ay sumasideline siya sa pagiging kargador sa palengke at kahit na anumang trabaho na maaaring pagkakitaan. Hanggang sa maging assistant ni Mang Pulon na isang magikero sa fiesta, karawan o anumang klaseng pagtatanghal. Nay, may dala po pala akong bigas dito. Ikaw na magsaing, Bensoy. Magbibihis na ako. Kararating mo lang anak, aalis ka na kaagad. Magtatanghal po kami ni Mang Pulon sa plaza. Sige po, Nay. Kukunin ko lang po yung damit ko. Hindi ka pa nakakain. Mamaya magutom ka. Doon na lang po kami maghahapunan. Nay, pwede po bang matapos ko magsaing at kumain, pupunta ako ng plaza? Gusto ko pong panoorin si kuya. O sige, magsaing ka na ron. Tsaka pakiprito mo na rin ng tilapia anak. Sige po, Nay. Dadalan ko na lang po si kuya ng hapunan niya mamaya. Teka, bakit putok yung labi mo? Halika nga at nang matingnan ko. Wala po to, Nay. Konting sugat lang naman. Basta ha, ayokong nakikipag-away kayo ng kuya mo. Lalo ka na, pikon ka pa naman. Opo, Nay. Siya nga pala. Alam niyo bang sumasama si kuya kay Mang Pulon? Oo. Tinampunin nila ang kariton na ginagamit ni Mang Pulon sa pagtitinda ng fishball. Hindi po yun ang ibig kong sabihin, Nay. Bukod po sa pagkukumpuni ng kariton, yun bang naging clown tsaka magician? Ay, hindi ko alam yan anak. Wala namang sinabi ang kuya mo sa akin Akala ko sumasama siya sa pagtitinda ng fishball. Ngayon ko lang din nalaman na sumasama sa pagtatanghal si kuya kay Mang Pulon. Di ko sukat akalain na siya palang pinagtatawanan namin na clown sa paaralan nung nakaraang linggo. Bakit? Anong meron? May program po. Tapos nagtanghal si Mang Pulon bilang magician. Tapos yung clown na kasama niya, palpak. Nakakatawa nga Patakbong tinungo ni Bong ang bahay ni Mang Pulona at dali-daling isinuot ang kostyuma. Nilagyan niya ng kolorete ang muka. Sa gayon ay matakpan ang kaliskis na balat. Mabuti na lang itong naging trabaho ko ngayon. Kahit papano hindi natatakot sa akin yung mga bata dahil natatakpan ang aking muka. Uy, kuya! Ay, itlog! Di pa kayo nakakaalis? Ginulat mo naman ako Bakit bigla ka na lang sumusulpot dyan sa bintana? Tsaka, akala ko ba'y magsasaing ka? Nagsasaing na nga. Gusto ko kasing makita kung paano ka mag-ayos Umuwi ka na. Mamaya masulog pa yung sinaing mo. Nagpaalam naman ako kay nanay tsaka uuwi din ako maya-maya. Bagay sa yung damit mo kuya. Sana ako din makasuot niyan. Kung kailangan ng isa pang makakasama ni Mang Pulon, sasabihan ka agad kita. Napangiti ang matandang lalaki nang marinig ang sinabi ni Bensoy. Gustong gusto rin ng bata na maging payaso o clown upang makapagtanghal sa entablado. Bukas tuturuan kita ng mga tricks na alam ko para naman handa ka kapag sasali ka na sa amin. Talaga kuya? Sige po, gusto ko yun. Pero bago yun, umuwi ka na muna. Bantayan mo yung sinaing. Sige kuya, pupuntahan kita mamaya sa plaza at dadalhan kita ng hapunan. O sige na, ang kulit-kulit mo Hindi tuloy ako makapag-focus sa ginagawa ko rito Pakaway-kaway na nagpaalam si Bensoy habang papalayo. Ilang sandali pa'y umalis na rin sina Bong at Mang Pulon patungong plaza. Bitbit ang mga gamit at sinakay sa tricycle. 6:30 ng gabi. Tumungo si Bensoy sa plaza, bitbit ang hapunan ng kapatid. Malayo pa lamang ay naririnig na niya ang palakpakan ng mga tao. Karamihan ay mga bata. Bispiras ang kapistahan sa baryo, kaya't maraming palabas sa pangunguna ni Mayor. Naghanap siya ng pwesto upang makapanood siya na maayos. Ang galing nila. Yun nga lang pumapalpak si kuya. May halong komedya ang magic nila Sana balang araw makapagtanghal din ako sa entabladong yan at palakpakan ng mga tao. Paano kaya lumabas ang kalapati sa kahon? Kayong kanina wala naman. Hanip talaga ang magic. Hoy bata, umalis ka nga riyan. Nag-video ako Nauna kaya akong tumayo rito. Doon ka sa bandang likuran kita mo naman nanonood ako rito Gusto mo bang ikaw ang pagkaguluhan mamaya ng mga tao? Sapakin pa kita dyan Bakit ba kasi mahilig kang mang-agaw ng pwesto? Ang dami-daming lugar Dito banda maganda ang kuha Aangal ka? Parang namumukhaan kita.
ikaw yung kapatid ng taong ahas na si Bong. Taong ahas ka riyan, hindi ahas ang kuya ko. Ikaw nga, yung buhok mo parang pugad ng manok eh. Kulang na lang dyan, mga itlog. Anong sabi mo? Pangit na nga, bingi pa. Makaalis na nga rito, sinisira mo lang ang panonood ko. Hoy! Bata, bumalik ka rito! Matabil ang dila mo ah! Kanina pinapaalis mo ako, tapos ngayon pinapabalik mo? Ano ba talaga? Nakipagsiksikan na lamang si Bensoy sa mga batang nanonood. Patalon-talon pa ang mga bata nang ihipa ng matandang payaso ang mga bulanan ng galing sa laruang espada. Abay, ang galing. Kaya na rin ni kuya na patayuin ang lubid. Paano kaya niya nagawa yun? Alas 8 ng gabi natapos ang pagtatanghal ni Bong at Mang Polon. Pumunta sila sa entablado at do'y nagpahinga. Bisperas ng kapiestahan, kaya't may gaganaping patimpalak na sayawan. Dali-daling tumakbo si Benso sa likod ng entablado upang hanapin ang kapatid. Kuya, grabe, ang galing mo na. Akalain mo nagawa mong paramihin ang panyo sa iba't ibang kulay? Tsaka yung lubid, matagal na nakatayo lang. Sa susunod, 3 na tayo magtatanghal, sabi ni Mang Pulon. Talaga? Sabik na akong makapag-ensayo. Napansin kong umalis ka sa kinatatayuan mo kanina. Ah, oo. Dahil pinaalis ako ng Rowella na yon. Di ba yun ang palaging nanunukso sa yung kaklase mo? Gusto mo bang upakan ko siya? Sus, tumigil ka nga. Ang liit mo para upakan niya si Rowella. Tsaka babae pa rin yun. Hindi dapat pinapatulan. Magmimistulang kuto ka lang. At kaya kanyang tirisin sa laki ng katawan nun. Matakot siya sa kutong kagaya ko. Makalait, akala niya kanais-nais ang itsura niya. Ang pangit din naman. Ay, may dala-dala pala akong kanin at pritong tilapia. Kumain na muna kayo. Nagdala ka pa niyan. May binigay na pagkain si Kapitan. Halika, kumain ka. Wow! Fried chicken at pansit! Palagi bang itong libreng pagkain niyo, kuya? Hindi. Minsan wala rin. Mabuti na lang mabait si Kapitan. O ito, marami pang kanin. Ngayon lang ulit ako nakatikim ng fried chicken. Matagal na rin ang huli eh. Sa'yo na yan. Akin na lang tong tilapia. Hahatian ko si nanay para makatikim din siya nito. Tsaka yung pansit, ibigay na lang natin sa kanya. Ikaw ang bahala. Habang naglalakad ay may napansin si Bensoy na 2 clown. Sumakay ang mga ito sa pulang van. Kuya, hindi lang pala kayo ni Mang Pulon ang nagtatanghal sa desperas ng kapistahan. Ayun sila oh, mas maganda ang costume nila kaysa sa inyo. Pinaglumaan ni Mang Pulon tong suit ko eh. Binata pa siya, suit niya na to no. Tsaka, hayaan mo na sila. Lahat tayo may kanya-kanyang diskarte. Ang kaibahan lang kung paano tayo makakapagbigay ng kasiyahan sa mga tao. Gaya namin, kunwari palpak ako, tapos binabatukon para gumaling. Oo nga nakakatuwa po kayong dalawa. Huwag ka mag-alala. Mag-iipon ako para makapagpatahi ng costume kay Aling Marie. Isa sa'yo, isa sa akin. Talaga, kuya? Oo naman. Pagdating nila sa bahay ni Mang Polona, namangha si Bensoy nang makita sa loob noon ang iba pang mga kagamitan na ginagamit sa pagtatanghal. Mahigit 50 taon ng magician si Mang Polona. Noon ay pamilya silang nagtatanghal sa karnabal. Subalit huminto siya nang mamatay ang kanyang asawa at 2 anak dahil sa aksidente. Nang banggay ng bus ang sinasakyan nilang jeep patungo sa lugar kung saan sila magtatanghal. Pansamantalang huminto si Mang Polon sa trabahong yun dahil sa labis na paghihinagpis. Bagamat muling bumalik ito sa pagiging magician, dahil sa tuwing nasisilayan niya ang tuwa sa mukha ng mga bata, ay naaalala niya ang kanyang namayapang mga anak. At masaya na rin siya sa ganoong gawain. Ang dami at ang gaganda ng mga gamit Kapag wala kang pasok, turuan mo rin ako ng mga itunuro ni Mang Pulon, kuya Oo naman. Oh, ilagay mo na rito yung kahon. Tsaka iba pang mga gamit. Maya-maya'y nagpaalam na ang magkapatid sa matanda. Kapag walang racket bilang magician si Mang Polon, ay nagtitinda ito ng fishball kasama magkapatid. Yun nga lang ay madalas na pumupuslit si Bensoy dahil nakikipaglaro sa mga batang lansangan at naiiwan sa pwesto nila si Bong. Kuya, bukas siguradong maraming tao pa rin sa plaza. May Miss Nanay kasing magaganap eh. Oo nga. Kaya samahan mo ko sa pagtitinda ng fishball ha. Wala munang laro at lakwatsa.
Baka umiska po ka na naman. Ay hindi na kuya, lahat ng utos mo susundin ko. Basta turuan mo lang ako ng mga tricks na tinuro sa'yo ni Mang Pulon ha. Tsaka bakit hindi ko alam na ilang linggo ka na palang sumasama sa kanya? Puro kasi pagbubulak-bulang ginagawa mo eh. Imbis na dumiretso sa bahay pagkatapos ng klase, puro laro yung nasa isip mo. Malaki ka na, Bensoy. Kailangan mo nang tulungan si nanay sa gawaing bahay. Tutulong na nga eh. Malayo-layo pa man sila ay pinagbuksan na sila ng pintuan ng ina. Sabik na kinuha ni Bensoy ang pasalubong nitong pansit at ibinigay kay Mila. Nay! Tikman mo po ang pansit at fried chicken! Hinati ko po para makakain din po kayo ng masarap. Bakit hindi niyo lang inubos ito, mga anak? Nakakain na po kami ni kuya. Ito po yung 500 na kinita ko kanina, Nay. Idagdag niyo po sa gastusin dito sa bahay. Nako, anak, itabi mo na lang yan para sa pag-aaral mo. May natira pa naman akong pera sa paglalabada eh. Sa inyo na to, Nay. Tsaka magpahinga na po kayo sa paglalaba. Napapadalas pa namang sumasakit ang likod niyo. Hindi pwede, anak. Alam mo namang nananamlay ang katawan ko kapag walang ginagawa. Tsaka hindi naman gaano kadami ang pinapalaban ni Mrs. Torre. Mga damit lang nilang mag-asawa. Basta, Nay. Huwag niyo masyadong pinapagod ang sarili niyo. Nay, di ba masarap yung pansit at fried chicken? Ay oo, anak. Gusto mo bang kumain? Kung hindi mo po mauubos, pwede naman akong tirhan, Nay. Uy, Bensoy. Kinanin na yan eh. Tapos kukunin mo pa? Kung hindi lang naman mauubos ni nanay. Oh, sige na. Sa'yo na yung fried chicken. Nakapaghapunan na ako. Grabe ka talagang dumiskarte, Bensoy. Bukas bibilhan kita ng 5 pirasong pakpak ng manok. Ipiprito ko para sa'yo. Talaga, kuya? Promise mo yan Oo. Malaki-laki din kasing kinita ko ngayong linggo eh. Kaya medyo nakakaluwag-luwag din. Tsaka, bibilhan na rin kita ng tsinelas. Naaawa na ako sa'yo eh. Kung hindi nilalagyan ng alambre, butas naman yung sinusut mo. Sige na, magbihis ka na anak. Bukas ako na maglalaban ng costume mong yan. Salamat po, Nay. Matapos na maglinis ng katawan ay agad na nakatulog si Bonga. Samantalang si Bensoy ay gising pa at gumuguhit ng clown sa kanyang kwaderno. Ayan ang magiging itsura ko kapag makakasama na ako ni kuya. Sabik na akong matutong mag-magic. Bensoy, anak, hindi ka pa ba matutulog? Ay nay, matutulog na po. Patayin mo na yung gasera. Pagod na pagod ang kuya mo, kaya nakatulog ka agad. Oo nga po eh. Good night, nanay. Kinabukasan ay maagang nagising si Bensoy. Hindi pa man nakapag-agahan ay inaya niya ng mag-ensayo ang kapatid. Mamaya na. Ligpitin mo muna ang higaan at punuin mo ng tubig ang galon. Pagkatapos ng gawain dito sa bahay, tsaka na tayo mag-iensayo. Sige na nga. Oh, bakit tumutulis na naman yung nguso mo? Nagre-reklamo ka? Hindi Dali-daling kinuha ni Bensoy ang galon at nag-igib ng tubig. Mabilis siyang napuno ang mga galon at agad na bumalik sa kanilang bahay. Kuya, tapos na akong mag-igib. Halika na, para makapag-agahan na tayo. Luto na tong sinaing. Oh, eto, may atsara ako rito. Binigay ni Mrs. Torre kahapon. Masarap tong ipare sa pritong tilapia. Ay, oo nga po, Nay. Anong oras po ba tayo mag-iensayo, kuya? Pagkatapos mo hugasan ng mga pinagkainan. Ang dami namang gagawin bago mo ko turuan. Pambihira naman, oh. May, syempre naman. Sino pa ba paghuhugasin mo ng mga plato? Ang pusa? Kumain na kayong dalawa. Kagabi pa yung sabik si Bensoy eh. Mahaba-haba pa ang araw anak, kaya't huwag kang masyadong magmadali. Nay, magkano kaya ang magpagawa ng damit ng clown? Hindi ko alam anak, pero tatanungin ko si Marie mamaya. Ako nang bahala sa pagpapatahi ng costume mo. Ngunit bago yun, dapat matuto ka muna. Gusto ko po yung kulay asul at berde, kuya. Tsaka yung kulot na buhok. Binibili pa ba yun? Meron pang 2 na hindi nagagamit si Mang Pulon. Hihiramin na lang natin. Halos hindi makapaghintay si Bensoy na makapag-ensayo. Matapos kumain at ligpitin ang kanilang pinagkainan, ay agad niyang inaya ang kapatid na pumunta sa bahay ng matandang magikero. Hindi ka talaga makapaghintay. Tayo na nga.
Ang dami mo pa kasing utos bago tayo umalis eh. Ay, dapat lang natapos na lahat ang gawain sa bahay bago tayo maglakwatsa. Alangan namang iasa pa natin yung kinanay. Pagdating nila sa bahay ni Mang Pulona, ay nadat na nilang naglilinis ito ng kariton na ginagamit sa pagtitinda ng fishbowl. Nakiusap sila na kung maaari sila mag-ensayo ng tricks doon. Pumayag naman ang matandang lalaki at tinuruan sila nito. Walang pagsidla ng tuwa sa Bensoy habang sinusunod ang ginagawa ng matandang lalaki. Hindi may pagkakaila ang kasiyahan sa mukha ni Mang Pulona habang tinuturuan ng magkapatid. Ang hirap din pala nito. Dapat pala mabilis ang paggalaw ng mga kamay dahil kung hindi, papalpak ka talaga. Sa pamamagitan ng mabilis na pagkilos ng iyong mga kamay, nalilinlang nito ang paningin ng mga manonood. Dadalasan ko talaga ang pag-iensayo para naman maging kasing galing niyo ako ni Mang Pulon. Natawa ang matandang lalaki sa sinabi ni Bensoy. Napatingin si Mang Pulon sa relo. 3:00 na ng hapon, kaya't huminto sila sa pag-iensayo. Agad na niligpit ng magkapatid ang lahat ng mga gamit at pinasok sa bahay ng matanda. Kailangan na nilang ihanda ang mga paninda nilang fishbowl at mga sangkap na gagamitin. Ang saya pala ng trabahong to, no? Yung parang naglalaro ka lang. Pero huwag mong pabayaan ang pag-aaral mo ha. Mamaya makalimutan mo na mag-aaral at pagmamagic na lang ang gawin mo. Lahat ng bagay may limitasyon. Dapat balanse lang. Opo. Umuwi muna tayo. Kukunin ko na yung mantika sa bahay. Habang papauwi na daanan nila ang grupo ni Rowela. Maangas ang mga itsura ng mga ito. Nakasuot ng itim na t-shirt at kulay itim ang lipstick at guhit ng mga mata ng mga ito. Magsitago kayo! Baka lamunin kayo ng taong ahas! O di kaya'y mahawa kayo sa kaliskis niya! Hoy, tomboy! Alam kong si kuya ang pinariringgan mo. Wala kang pinagkaiba sa kapatid mong si Warren na matalas ang dila. Pasalamat ka dahil babae ka pa rin. Dahil kung hindi, itutulad kita sa kanya. Aba! Ang tapa mong kutong lupa ka! Ikaw pa lang nang bugbog sa kapatid ko? Nararapat lang yun sa kanya dahil walang prenong bibig niya kagaya mo. Tsaka ang tapang nyo lang naman dahil ang dami nyo eh. Pero mga duwag din kayo kung tutuusin. Halika na, umuwi na tayo. Huwag mo na silang pansinin. Sumusobra na kasi sila sa pangpapahiya sa atin eh. Tsaka hindi pwedeng basta-basta ka lang nila lalaitin sa maraming tao. Ikaw bata, baka gusto mong isabit kita sa punong yan. Alam mo bang ginagawa ko sa mga katulad mo ha? Nilalampaso ko. Pati ang kuya mo, nakaranas na yan. Baka gusto mong maranasan din. Kung si kuya nagawa mong kawawain, pues ibahin mo ko. Tayo na, Bensoy. Sinabi ko na huwag ka makipag-away eh. Bago pa man mahila ni Bong ang kapatid ay nasampal na ito ni Rowela. Ngunit maliksing hinawakan ni Bensoy ang kamay nito at nanggigigil na kinagat. Aray! Bitiwan mo akong buwisit ng bata ka! Hoy, Bensoy! Tama na yan! Tulungan niyo ako! Aray! Puputulin ko talagang kamay mo kung hindi mo titigilan si kuya. Kayo na mga tropa mo. Kala nyo kung sino kayo mga astig, pareho naman kayo ng kapatid mong si Warren, mahina ang utak sa klase. Buwisit ng bata ka! Bawiin mo yung sinabi mo! Tama naman ako bobo kayo magkapatid. Dinadala nyo lang sa pananakot ang katangahan nyo. Para malaman mo, noon tinakot ako ni Warren na ipapabugbog sa mga tropa niya kung hindi ko siya gagawa ng assignment. Pero ngayon, hindi na ako takot sa kanya. Halika na! Ang liit-liit mo pero ang tapang mo. Hinila ni Bong ang bunsong kapatid dahil hindi ito tumitigil sa kakadaldal. May dumating na mga tanod kaya't inawat sila ng mga ito. Gusto pa sanang sugurin ni Rowela at ang grupo nito ang magkapatid. Ngunit pinalis na sila ng mga tanod. May araw rin kayo mga ahas! Lalo ka na bubuwit! Hindi ako natatakot sa'yo, tomboy! Tama na yan sabi. Huwag mong pag-aksaya ng panahon ng mga taong ganyan. Itiko mo na yung bibig mo. Napalingon pa si Bensoy sa grupo habang papalayo. Sinesenyasan siya ng mga ito ng kamao at matalim na nakatanaw sa kanila. Takot ka ba sa tomboy na yon, kuya? Namimihasa na eh. Pareho sila ng kapatid niyang si Warren na si Raulo. Hayaan mo na sila. Alam mo, ang mga taong katulad nila, marahil may matinding pinagdadaanan. Dinadaan lang sa panunukso sa ibang taong kahinaan nila. Sa paraang yun, aakalain na matapang sila. Alam mo kuya,
Hindi ako sang-ayon sa madalas mong sinasabi na hayaan na lang sila. Tignan mo si Warren, tumahimik nang suntukin ko. Ikaw ang liit mong tao pero palaaway ka. Nakita mo naman na halos ibitin ka ng Ruela na yun, di ba? Siya naman tong nasaktan eh. Hindi po pwedeng basta-basta na lang nila tayong api-apihin. Ang sabi ng guro namin, kailangan din lumaban paminsan-minsan. Ewan ko sa'yo. Basta ayoko nakikipag-away ka. Lalo na kung tungkol sa akin. Magkaiba ang personalidad nilang magkapatid. Lumaking mahinahon si Bong kahit na madalas na tinutukso. Samantalang si Bensoy naman ay nakikipag-away sa mga taong nanlalait sa kanyang kapatid dahil ayaw niyang inaapi sila na kung sino. Tahimik na hinahalo ni Bensoy ang sili sa sausawan. Ngunit hindi pa rin naaalis sa isip niya ang grupo na nakalaban nila. Akala nila uurungan ko sila ah. Hindi ako papayag na magpapatalo lang sa kanila. Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Tapos na ba yung sausawan? Opo kuya. Sige, isalin mo na sa 2 garapon at ilagay mo na yun sa kariton. Nandito na rin ang sangkap ng fishball at mga tempura. Agad silang nagpaalam sa kanilang ina upang magtinda ng fishball sa plaza. Hinihintay na rin sila ni Mang Pulon at sabay silang tumungo roon sakay ng dipadyak na kariton. Tamang-tama, marami na ang mga tao. Nakakabingi naman ang musika na pinapatugtog. Parang susuko ng mga tutuli ko. Luko-luko ka talaga. Nakikita mo ba kuya mga mukhang tutuli? Ayun na naman yung grupo ng tomboy na si Ruela oh. Akala mo kung sino mga astig. Hayaan mo nga sila. Hanap buhay ang pinunta natin dito, hindi gulo. Sila lang naman ang pasimuno ng gulo eh. Tsaka akala mo kung makaastang tunay na lalaki, di naman bagay sa kanila. O ayan, may bumibili. Ipagluto mo na lang ng tempura para naman maaliw ka. Kesa pa na yung bantay mo sa grupo ni Ruela na yan. Wala nga akong pakialam sa kanya kahit nakaklase ko pa sila. Kahit anong panunukso nila, hindi ko pinapansin. Marami-raming street food vendors ang nakahanay kung saan sila nakapwesto. Ngunit dahil sa dami ng mga tao sa plaza, 9:00 pa lamang ng gabi ay kaunti na lamang ang natitirang tinda nila. Maging ang mga paninda ni Mang Pulon ay wala na sa kalahati. Muling nakaagaw ng pansin kay Bensoy ang mga clown na dumaan sa kanilang pwesto. Magara at makukulay ang mga damit na mga ito. Magtatanghal kaya sila sa plaza? Pwede bang manood ako sa kanila? Basta bumalik ka rito ha. Huwag ka magtatagal. Dahil konti na lang itong paninda natin. Huwag mo na kaming paghintayin dito ha. Opo kuya. Nakasalubong ni Bensoy ang isang clown na. Magiliw itong nakikipagkulitan sa mga bata at may mga binibigay din itong mga laruan at candy. Ikaw bata, gusto mo ba ng yoyo na ito? Opo. Kunin mo. Paano ko makukuha yan? Ang bilis ng kamay mo eh. Gusto mong makakita ng marami pang magic? Opo, magtatanghal po ba kayo sa entablado ngayon? Hindi dito. May sarili kaming karnabal at iniimbitahan namin ang mga kabataan na sumama sa amin. Doon maraming laruan, libreng pagkain at tiyak na maaliw ang sino mang makakapanood sa amin. May mga kasama kaming serkero at iba pa. Hindi lang magic ang gagawin namin, kundi may mga hayop pa kaming kasama ron. Baka naman makawala ang mga hayop. Hindi na nanakit ang mga alaga naming tigre. Dahil yun inapaamo ng magician na kasama namin. Maging ang mga bata ay naging kaibigan nun. Talaga? Gusto kong sumama at manood ng pagtatanghal nyo. Halika na, sumama ka sa amin. Nakikita mo ba yung sasakyan na yon? May mga bata na ron, kaya sumakay ka na. Itinuro nito ang pulang van. Animoy naging sunod-sunuran si Bensoy sa sinabi ng lalaki at dali-dali siyang lumakad patungo sa sasakyan. Subalit malakas na boses ang kanyang narinig. Bensoy! Saan ka pupunta? Kuya? Oh, bakit parang nahimasmasan ka yata? Manunood ako ng pagtatanghal ng mga clown. Kaya lang hindi rito sa karnabal na pupuntahan nila. Isasama raw nila ako. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, dito ka lang at huwag kang pupunta kung saan? Ayun na sila kuya halika sumama tayo sa kanila. Natitiyak kong mag-e-enjoy tayo ron. Gabi na kaya hindi pwede. Mamaya mag-alala pa si nanay eh. Tsaka, hindi ka maaaring sumama kahit kanino lang. Lalo na't hindi mo pa kilala. Sabi ng clown, ihahatid din nila ako pa uwi kasama ng ibang mga bata. Kahit na, hindi pwede. Halika na nga, umuwi na tayo. Umiiral na naman yung katigasan ng ulo mo eh.
Ayan na sila oh, maiiwan na nila tayo. Sa susunod na araw na lang. Umuwi na tayo. Naghihintay na si Mang Pulon, oh. Kung hindi pa kita sinundan, kung saan ka na pala nakarating. Matamlay na tinatanong ni Bensoy ang payasong papalayo, kasama ang ilang mga kabataan. Pumasok ang mga ito sa van. Nakarating sila sa bahay ni Mang Pulon, bagamat hindi pa rin tumitigil si Bong sa pagpapaalala sa kapatid. Pinagalitan niya ito dahil nakalimot na naman si Bensoy na hindi basta-bastang sumasama sa hindi nito kakilala. Napatigil siya sa pagsasalita nang mapansin na napasapo si Mang Pulon sa ulo nito at dibdib. Ilang sandali pa'y bumagsak ito sa lupa. Kuya, si Mang Pulon, parang nahihirapan siyang huminga. Hihingi lang ako ng tulong. Dumito ka lang. Bantayin mo siya. Opo, kuya. Tulong! Tulungan niyo po kami! Tarantang tumakbo si Bong upang humingi ng tulong sa mga tao. Maya-maya'y may nakasulubong siya mga kagawad, kaya't dali-daling tumawag ng ambulansya ang mga ito at pinuntahan ng matandang lalaki. Mang Pulon, ano pong nangyayari sa inyo? Paparating na po si kuya. Humingi lang po siya ng tulong. Bensoy, nandito na kami. Kuya, si Mang Pulon parang hindi na siya humihinga. Ha? Ay, nandito na sila kagawad. Tumawag na sila ng ambulansya. Hindi alam ng magkapatid ang gagawin na. Ilang sandali pa'y dumating ang ambulansya at nagsagawa ng CPR ang isang nurse. Subalit hindi na naagapan ang matanda. Binawian na ito ng buhay pagdating sa ospital. Dahil sa pagod kaya't inatake ito sa puso. Matagal nang iniinda ng matanda ang sakit nito. Ngunit hindi nito sinasabi sa magkapatid at nais lamang ito magtanghal sa entablado upang makapagbigay ng kasiyahan. Madalas niyang sinasabi sa akin na masaya na raw siya dahil parang nakakasama niya raw ang kanyang mga anak sa tuwing kasama niya tayo. Ang bait pa naman ni Mang Pulon. Kaso nga lang matanda na rin siya, kuya. Kaya siguro hindi na niya nakayanan ng pagod. Pinapangako kong hindi ako titigil sa pagtatanghal sa entablado. Kagaya ng sinabi niya na hindi malayong maging magaling din akong magician. Sasamahan kita, kuya. Sayang nga lang hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makasama si Mang Pulon sa pagtatanghal. Sa ngayon, asikasuhin na muna natin ang burol niya. Wala naman siyang pamilya eh. Bukod sa atin ang malapit niyang kaibigan. Hindi man nila kadugo ang matandang lalaki. Ngunit gano'n na lamang ang paghihinagpis ng magkapatid. Sapagkat itinuring sila nito bilang tunay na mga anak. Gaya ng isang ama, madalas silang pinagsasabihan na mag-aral ng mabuti. Sa gayon ay makaahon sila sa kahirapan. Si Mila nag-asikaso ng lahat upang maiburol si Mang Pulon sa bahay nito. Sila ang tumayong pamilya na matanda. Habang nagtitimpla ng kape si Bensoy para sa mga nakikiramay, napansin niyang papalapit si Rowena sa lamay. Pambihira! Ikaw pa talagang bubuet ang nagtitimpla ng kape? Mamaya lasunin mo pa ng kamandag din yung mga tao. Hoy, tomboy! Kung wala ka mabuting sasabihin, umalis ka rito, huwag kang manggulo. Pupunta ako kahit saang lugar kong gusto. Tsaka hindi mo naman tulamay ah. Gusto bang ikaw naman ang paglamayan bukas? Hoy, tomboy! Hindi ka pwede rito, tsaka wala nang biskwit at kape para sa'yo. Kaya umalis ka na. Parang pinaglihi ka sa sama ng loob eh. Anong sabi mong kutong lupa ka ha? Tanggalin mo kasi yung nakabara sa tenga mo para makarinig ka. Akala mo astig ka? Susuntukin na sana ni Rowena si Bensoy nang pigilan ni Bong ang kamay nito. Ilugar mo naman ang kaangasan mo. Hindi dito sa lamay ni Mang Pulon. Akala mo naman kung sinong concern. Ikaw nga tong dahilan kung bakit namatay ang matanda eh. Malas kang ahas ka. Hoy, tomboy! Kung ahas si kuya, di sana matagal ka na niyang nilunok. Kaya lang kahit totoong ahas, aayaw sa'yo dahil mandidiri sa pagmumukha mo. Oh, anong kaguluhan to mga bata? Irespeto ninyo ang labi ni Mang Pulon. Yang si Ruela na yun, siyang nanggulo, palibhasa, walang modo. Hindi nag-iisip dahil kakarampot ang utak, kagaya ng kapatid niyang si Warren. Ikaw na kutong lupa ka ha? Hilahin ko pa yung dila mo eh. Ano ba ang pakay mo rito, Eneng? Nakikiramay o makikipag-away? Kung maaari umuwi na lang kayo ng mga kasamahan mo bago ko pa kayo ipadampot sa mga tanod.
Umalis na kayo rito kung wala naman kayong abuloy. Nakikikain lang naman kayo eh. Bensoy, tama na. Totoo naman eh. Pangising tinatanaw ni Bensoy si Ruela. Wari tunay na lalaki ito kung umasta at nagmistulang hangir ang katawan nito dahil sa laki ng damit at pantalon. Itim ang kulay ng pulseras at hikaw. Maging sa dila nito ay meron din. Ang mga batang yon, wala na talagang pinipiling lugar na manggulo. Ewan ko ba sa mga magulang nila, hindi tinuturuan ng magandang asal ang kanilang mga anak. Kaya kayo, Bong at Bensoy, ha? Huwag kayong tutulad sa mga kabataang yon. Itong si Benson ay madalas kong pinagsasabihan. Basta, isa isip at isa puso ninyo ang lahat ng pangaral ko. Hindi yan para sa akin, kundi para lumaki kayo bilang mabuting tao. Paparating na sina Kapitan. Bigyan niyo sila ng kape at biskwit. Opo, Nay. Isang linggong binurol si Mang Polona. Hanggang sa may libing ito na tanging ang mga kapitbahay ang naging karamay. Makakasama na rin ni Mang Pulo ng pamilya niya. Oo nga po, kuya. Matagal na panahon din silang nagkawalay. Kahit papano, nagpapasalamat pa rin ako na nakasama natin siya. At naranasan muli natin ang mahalin ng isang ama. Halina kayo mga anak. Si Basti na ang bahalang maglagay ng lapida sa puntod ni Mang Polon. Sige po, Nay. Ilang araw ang lumipas. Matamlay pa rin ang katawan ni Bong dahil sa pagpanaw ng matandang kaibigan. Ngunit nanumbalik ang kanyang sigla nang ibalita sa kanya ng ina ang tungkol sa kaarawan ng pamangkin ni Mrs. Torre. Nak, naghahanap ang amo ko ng magician sa gaganaping birthday ng pamangkin niya. Ano, pwede ka naman siguro. Kailan po yun, Nay? Sa susunod na linggo, sayang din naman kasi kung sa iba pa mapupunta ang bayad. Tsaka kaya mo naman yatang magpasaya ng mga bata. Kuya, isama mo ko. Total, magaling ka na naman eh. Ako na lang ang gawin mong palpak na clown. Pwede naman. Pero kailangan natin mag-ensayo ng mabuti para naman hindi tayo mapahiya. Okay na kayo? Bukas sasabihin ko sa kanya na may nahanap na ako para naman hindi na siya maghanap ng iba. Sige po, Nay. Sayang din po ang kita. Ito ang unang beses na magiging clown ako. Excited na po ako. Ikaw talaga, Bensoy. Oh, siya, ilagay mo na tong uniforme mo sa iyong silid. Makakaasa po kayo, Nay. Halos hindi makatulog si Bensoy ng gabing yun dahil sa pananabik. Napapanaginipan niya ang pagtatanghal nila ng kanyang kapatid. Hanggang sa lumitaw ang dalawang clown na mabalasik ang mukha na malakas na nagtatawanan habang duguan ang mga mukha. Bigla siyang napabalikwas ng bangon na tagaktak ang malamig na pawis. Panaginip lang pala. Akala ko totoo. Bakit may mga dugo at may nag-iiyakan ng mga bata? Ang likot-likot mo namang matulog, Bensoy eh. Umusog ka nga. Kuya, napanaginipan kong dalawang payaso. Duguan ang kanilang mukha at saka... Panaginip lang yan. Kaya matulog na lang ulit. Maaga pa ang pasok natin bukas. Pero kuya, parang sila yung mga clown na nakita ko sa plaza nung nakaraang fiesta. Mahimbing na nakatulog muli si Bong kahit na kinakausap pa siya ng kapatid. Bumalik sa pagkakahiga si Bensoy at mabuntong hiningang ipinikit ito ang mga mata hanggang sa unti-unti siyang nilamon ng antok. Kinabukasan, alas 7 na hindi pa nagigising si Bensoy. Bong, anak, gisingin mo na nga yung kapatid mo, tanghali na oh. Paano po ba naman kasi? Kung ano pa kinukwento sa akin kagabi. Tapos ang likod-likod pa sa higaan. Gisingin mo na para makapag-almusal na kayo bago pumasok sa eskwela. Hoy Bensoy, gumising ka na. Tanghali na. Naghihilig ka pa riyan. Ay, mamaya nga po na lang ako papasok. Inaantok pa ako. Ay, hindi pwede yan. Gumising ka na't maligo. Kung hindi ka pababangon dyan, hihilahin kita patungong banyo. Inaantok pa yung tao eh. Paano hindi ka aantukin? Hating gabi na gising ka pa. Padabog na tinungo ni Bensoy ang banyo. Ilang buhos pa lamang ay tapos na itong maligo. Grabe! Wala pang 5 minuto tapos ka ng maligo?
Kaya ang dami mong libag sa katawan eh. Malamig ang tubig eh. Huwag na kayong magtalong dalawa. Kumain na kayo ng almusal. Matapos mag-agahan ay agad nang umalis ang magkapatid. Magkalapit lamang ang kanilang paaralan, kaya't sabay silang pumapasok. Bahagyang napalingon si Bensoy sa pulang van na dumaan sa kanilang tabi. Naging pamilyar yun sa kanya. Parang yun ang van na sinakyan ng mga clown na nakita ko sa plaza. Pagtatanghal pa rin siguro sila rito sa baryo. Siguro sa karating purok. Baka may gaganapin na kapistahan. Napansin kong ang daming laruan sa sasakyan, kaya siguro nandito naman sila sa baryo kasi hinatid nila mga bata na nanood sa kanilang pagtatanghal. Hatid sunduro kasi nila mga bata eh, ayon sa sinabi ng clown. Ay, mabuti naman kung ganun. Habang naglalakad, saglit silang napahinto sa tindahan at bumili ng babauning tinapay. Narinig nila ang kwentuhan ng mga ale na may nawawalang mga bata sa baryo at walang nakakaalam kung sino ang salarin. Ilang sandali umalis sila sa tindahan at naging palaisipan rin sa magkapatid kung totoo ang kwentuhan ng mga babae. Kuya, sa tingin mo, sino ang salarin ng pagkawala ng mga bata? Hindi ko rin alam. Pero hindi ba sabi mo, may mga batang sumasama sa mga clown na nakita mo nung fiesta? Baka sila yung nangunguha ng mga bata. Pero hinahatid naman daw nila. Sa bagay, hindi naman natin sigurado kung sila nga ba talaga o hindi ang salarin eh. Kaya ikaw, Bensoy ha, huwag kang sumasama kahit kanino na hindi nagpapaalam ha. Opo, kuya. Tignan mo oh, nandun ang tomboy sa gate. Ang angas kung makatingin sa atin. Mag-iingat ka kuya, mamaya pahiyain ka na naman niya eh. Kaya kong sarili ko. Sige na, pumasok ka na. Palingon-lingon pa si Bensoy bago pumasok sa gate. Magkatapat lamang ang kanilang paaralan, kaya nakita niyang binatukan ni Ruela ang kapatid habang hinahawakan ng dalawang kasamahan nito. Hoy! Taong ahas! Ilabas mo ang tunay mong anyo! Patakip-takip ka pa ng mukha ah! Ipakita mo sa lahat ng estudyante ang iyong kaliskis! Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Wala naman akong ginagawa sa inyo ah. Alam mo, taong ahas ka nga. Pero bakit ang duwag-duwag mo? Gusto mo bang balatan ko yung kabilang pisngi mo? Hoy, tomboy! Bitawan mo si kuya! Wala kang kadala-dala ah! Duwag lang yan si kuya kung umaga. Pero mamayang gabi, malakas siya. Sige, saktan niyo siya. Dahil babalikan niya kayong lahat na nang-aapi sa kanya. Uy! Takot naman ako! Gusto mo bang makita kung paano ko tanggalan ng kaliskis ang kuya mo, ha, Bubwet? Nasaan kaya ang gwardya? Bakit wala siya sa gate? Kailangan kong tulungan si kuya. Kumuha ng maliit na bato si Bensoy at malakas na inihagis patungo kay Ruela. Nasapul ito sa noo, dahilan na mabitiwan ito si Bong. Aray! Hindi lang yan ang aabutin mo kung hindi niyo lulubayan si kuya. May trabungko ako ng ahas na siyang nagpapalakas sa amin. Isang utos ko lang sa trabungko ng ahas, mamayang gabi sasalakayin niya kayo. Kabaliwan yan! May patrabong ko kapag nalalaman, ha? Bitiwan niyo ako! Buong lakas na itinulak ni Bong ang mga kaklasing pumipigil sa kanya. Unang beses nilang nakita ang binata na magalit, kaya't nanilisik ang mga mata nito, lalo na ang balintataw na maihalin tulad sa ahas. Kaya't natakot ang dalawang lalaki at kumaripas ng takbo ang mga ito palayo. Hoy! Mga duwag, saan kayo pupunta? Siyempre, tatakas. Ang hina talaga ng utak mo. Mamayang gabi, ikaw ang papahirapan ng mga alagad kong ahas. Nakikita mo ba ang bilog na to? Trabungko to ng mga ahas, kaya kung utusan sila, nakainin ka. Totoo ba yan? Mukha ba akong nagsisinungaling? Ibinigay pa sa akin ng matandang pulube, kaya matakot ka sa akin, Ruela. Pigil ang tawa ni Bong sa seryosong mukha ng kapatid habang kinakausap ang kalaban nito. Tumakbo ito palayo dahil sa takot na lusubin ng mga ahas. Totoo ba yung trabungko na sinasabi mo? Pati nga ng maliit na bolang yan? Nabasa ko lang sa comics ang trabungko ng ahas, pero ang bolang to napanalunan ko lang sa perya. May maliit na ilaw sa loob at maliit na baterya. Pambira ka talaga. Akalain mo, napaniwala mo silang totoo na may trabungo ka ng ahas?
Bakit kasi hindi ka lumaban sa mga taong yun? Alam naman nating malaki lang ang mga katawan nila pero ang liliit ng utak nila eh. Sige na, pumasok ka na. Mami, mahuli ka pa sa klase. Ilang sandali pa'y dumating ang gwardiya na nagbabantay sa gate. Sumakit ang siya nito, kaya saglit na nagbanyo. Hindi maipinta ang mukha nila sa takot. Sa susunod, bibili ako ng laruang ahas para takutin sila ulit. Akala nila walang malaking nakakapuwing. Bensoy, natulala ka na naman dyan. Pumasok ka na. Opo, kuya. Dali-daling tinungo ni Bensoy ang sinid-aralan. Tahimik na umupo siya sa silya malapit sa bintana. Ang nooy kaklasing si Warren na madalas na nanunukso sa kanya ay walang imik at tila nililis nito ang tingin sa binatilyo. Kahit nasa harapan lamang niya ito. Magkapatid talaga si Ruela at Warren. Mga utak talangka. Nakakatawang reaksyon ng tomboy na yun kanina. Ang angas-angas pero takot din pala. Samantala, inayos ni Bong ang panyo na nakatakip sa kanyang mukha. Mula sa kabilang hanay ng mga upuan ay matalim na nakatingin si Ruela at ang mga tropa nito sa kanya. Napapaisip kaya sila kung totoo ang sinasabi ni Bensoy tungkol sa trabungko? Loko-loko talaga yung kapatid kong yun. Ang daming alam. Ilang sandali dumating na ang kanilang guro at nagsimula na ang aralin. Ang nooy maingay na si Ruela ay tahimik hanggang sa matapos ang kanilang klase. Kagaya ng nakagawian, sa tuwing oras ng uwian sa hapon ay hinihintay ni Bensoy ang kapatid sa guardhouse. Oy kuya, kamusta? Inaway ka pa ba ng mga kaklase mo? Hindi, tahimik nga eh. Mukhang natakot sa trabungko na sinabi mo. Paniwalang paniwala talaga siya sa trabungko na taglay ko. Nabasa ko lang kasi yun sa comics at libro ng kaibigan ko eh. Bukas makikibasa ulit ako. Yung kwento naman ng mga tikbalang. Dumaan sila sa patahian ni Aling Marie. Labis ang kasiyahan ni Bensoy nang ibigay sa kanya ng kapatid ang costume nito. Sa akin na ba talaga to, kuya? Oo naman. Mabuti na lang, magkasilaki kayo ng anak ni Aling Marie. Kaya siya nang sinukatan. Sorpresa ko kasi sa'yo yan eh. Ang ganda at makulay pa. Pasalamat ka dahil marami natirang retaso si Aling Marie. Kaya hindi masyadong mahal ang singil niya. Iniabot ni Bong ang bayad sa ginang at agad na silang umalis. Hindi makapaniwala si Bensoy na may sarili na siyang costume. 3 araw na lang ay makakapagtanghal na rin siya kasama si Bong sa birthday party ng pamangkin ni Mrs. Torre. Maraming salamat, kuya. Sabik na talaga ako maisuot to. Tsaka gagalingan ko talaga ang pagganap bilang makulit na clown. Walang anuman. Basta magpapakabait ka lang palagi ah. Sumapit ang araw ng pinakahihintay na magkapatid. Pagkahalong pananabik at kaba nararamdaman ni Bensoy dahil unang beses niyang makapagtanghal. Nilagyan niya ng kolorete ang mukha at isinuot ang makulay na wig sa kanyang ulo. Nakakatawa palang itsura ko. Bagay ba sa akin, kuya? Oo naman. Hindi ka na nila makikilala. Dumadami na ang mga bata. Medyo kinakabahan ako, kuya. Kalma lang. Natural lang yan sa umpisa. Pero mamaya kapag nagtatanghal na tayo, mawawala na rin yung kaba mo. Tsaka mag-i-enjoy ka na. Handa na ba kayo mga anak? Maya-maya mag-uumpisa na kayo. Opo, Nay. Handa na po yung mga gamit namin dito. Galingan nyo, ha? Siyempre naman po, Nay. Paglabas ng magkapatid sa kurtina na nakasuot ng costume na clown ay sinalubong sila ng palakpakan ng mga bata. Masayang-masaya ang mga ito na pinapanood sila habang nagtatanghal. Magaling sa pagsalo ng 3 bola si Bensoy, habang si Bong naman ay nagmamagic sa pamamagitan ng paglitaw at paglaho ng mga baraha. Maging ang mga magulang ng mga bata ay naaaliw sa pagtatanghal ng magkapatid. Sumasayaw at kumakanta sila na may halong komedya. Ang galing-galing ng mga anak ko. Isinapuso talaga nilang itinuro ni Mang Polon sa kanila. Halos 1 oras din ang kanilang pagpapasya sa mga bata. Natapos ang kanilang pagtatanghal sa pamamagitan ng pagsama nila kay Princess, habang ibinibigay nito ang mga giveaways sa mga batang dumalo sa kaarawan. Ang saya-saya pala nito, kuya. Lalo na't pinapalakpakan ng mga bata. Sinabi mo pa. Ang galing mo na nga eh. Mas magaling ka pa nga sa akin nung una kong pagtatanghal. Puro palpak talaga ako nun.
Mga anak, ang galing nyo. Pinagmamalaki ko kayo. Kumain na muna kayo. Ay opo, biglang kumalamang sikmura ako, Nay. Maging si Mrs. Torre, napahanga ninyo mga anak. Ire-recommenda raw niya kayo sa mga kaibigan niya. Talaga po, Nay? Mabuti naman po kung ganun. Kaya pagbubutihan po namin ni Benso yung gawain to. Siya, kain lang kayo ng kain ha. Sa inyo yan. Kaya magpakabusog kayong dalawa. Ang dami naman po nito, Nay. Saluhan niyo po kami. Kumain na ako kanina anak. 6:30 na ng gabi sila umuwi na mag-iina. Sa daan nagulat sila ng patakbong lumapit ang 2 tanod, kasama sina Ruela at Warren. Yang magkapatid na yan ang sapitan nagdala ng 2 bata. Ayan naka-costume pa sila. Hindi kami nagkakamali ni Warren. Anong pinagsasabi mo, Ruela? Galing kami sa birthday party. Hindi ka namin maintindihan. Magmamaang-maangan ka pa talaga kitang-kita namin ni Warren na kinakaladkad ninyo yung 2 bata patungong sa sasakyan Siguro, gagawin mo silang pagkain Anong gagawin pagkain? Wala kaming dinukot. At isa pa, kung dinukot namin, nasa na sila? Pauwi pa lang kami Malamang nilamon mo na. Di ba nga sabi ng kapatid mo, may trabungko siya ng ahas? Malay ko ba? Kung mga kasapi ninyong dumukot sa mga batang yon. Teka lang ha. Hindi nangunguha ng mga bata ang mga anak ko. Tsaka wala kaming sasakyan gaya ng sinasabi mo, Eneng. Di pa Jack na kariton lang ang meron kami. Nagkakamali ka sa sinasabi mong yan. Tanungin ninyo yung mga anak ninyo. Kampon sila ng Diablo. Dahil mga taong ahas sila na kumakain ng mga bata. Di ba, usap-usapan ng mga nawawalang bata. Sigurado ako na nilapa na yan ni Bong na taong ahas. Hindi taong ahas ang anak ko. Ipinanganak siyang may sakit sa balat. Pero hindi nangangain ng bata ang anak ko, Eneng. Umuwi na kayo. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo Mga Omel, huwag kayong maniwala sa kanila. Kitang-kita namin ang kapatid ko na silang dumukot sa mga bata. Hindi ako nagsisinungaling. Humingi ng paumanhin ng 2 tanod sa mag-iina. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sina Ruela at ang grupo nito. Kaya't ganun ang mga iniisip. Lihim na natawa si Bensoy dahil napaniwala niya mga ito sa trabungko na kanyang sinasabi. Iniwan nila ang 2 tanod kasama ang 2 magkapatid at nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Hindi pa rin pala niya nakakalimutan ng trabungko. Akala niya totoo yon. Anong trabungko ba yun, anak? Trabungko ng ahas, Nay. Paano ba naman kasi? Madalas nilang nilalait si Kuya na taong ahas daw. Tsaka sinasaktan pa nila kami, kaya ayun, tinakot ko. Sinabi ko sa kanila na may trabungko ko ng ahas, na naguutos na lapain sila ng mga alagad kong ahas. Kaya ayun, natakot. Kayo talagang mga bata. Ang dami ninyong kapilyohang iniisip. Ang magkapatid talaga na Ruela at Warren ay nasanay na sa gulo. Napabayaan na kasi ng mga magulang. Nasa abroad ang ina. Samantalang ang ama, lulong din sa bisyo. Kaya napariwara ang mga anak. Napahinto sila sa pag-uusap ng may mapadaan na van. Bigla itong nagbukas ng pintuan sa kanilang harapan at sapilit ang hinila sina Bensoy at Bong. Sino kayo? Saan niyo dadalhin ang mga anak ko? Aray! Bitiwan niyo kami! Walang hiya kayo! Bitiwan ninyo ang mga anak ko! Ipapasok pa sana ng isang clown si Aling Mila sa van. Ngunit dahil may paparating ng mga tanod, kaya't humarurot na umandar ang sasakyan at nabitiwan ng clown ang ginang at nagpagulong-gulong ito sa kalsada. Aray! Ang mga anak ko! Dinukot sila ng mga kalalakihan! Tulungan niyo sila, Mang Romel! Humingi tayo ng tulong sa kapulisan! Umiiyak na tugon ng ginang. Nasugatan siya sa noo at braso. Kung hindi dumating sila Mang Romel at Mang Basti, maging siya'y nadala ng mga kidnapper. Ayon sa mga tanod, nakuha din daw ng mga ito ang magkapatid na Ruela at Warren.
Dali-dali silang dumulog sa istasyon ng pulisya upang i-report ang pangyayari. Kinakalampag ng mga kabataan ang salamin ng sasakyan upang humingi ng tulong. Tumigil na nga kayo sa pag-iingay. Baka gusto niyong dito pa lang ipatayin ko na kayong lahat. Anong kailangan mo sa amin? Bakit mo kami dinukot? Aba, 2 batang payaso. Nagtatanghal din kayo sa entablado, ano? Magiging masaya ito. Madadagdagan kami ng miyembro. Saan mo ba kami dadalhin? Anong kailangan mo sa amin? Tapang bata. Pero sige lang, mamaya mo ilabas ang katapangan mo. Makikilala niyo ang pinakamabangis na hayop sa karnabal. At maglalaro tayo ng taguan mamaya. Mga kampon ba kayo na magkapatid na yan? Pakawalan niyo kami rito! Sinong kapatid ang tinutukoy mo? Yung 2 kaharap mo! Inutusan ka ba nila ha? Nadukutin kami at ipalapa sa mga taong ahas? Taong ahas? Hindi tayo nagkakaintindihan. Pero mamay magiging masaya ang pagtatanghal. Panoorin niyo ang bawat eksena. Dahil naroon si Kurimaw. Hindi namin sila kampon. Maging kami dinukot ng mga yan. Magmamaang-maangan pa kayo? Kayo mga taong ahas na kumakain ng mga tao, di ba? Hindi nga kami. Pare-pareho tayong biktima rito. Dinukot nila tayong lahat. Tama si Benzo Ruela. Kaya huwag mo kaming sisihin. Napakasinungaling ninyo magkapatid. Pakawalan niyo na kami rito! Mga walang hiya kayo! Ilang beses na sinabi sa'yo na hindi kaming dumukot sa inyo. Ang hirap mong paintindihin. Totoong sinasabi namin, Ruela. Kaya maniwala ka. Palipat-lipat ang tingin ng kidnapper na clown sa mga kabataang nagtatalo. Tila nabibingisa sa ingay ng mga ito. Tumahimik kayo. Ang ingay-ingay ninyo. Mamaya malalaman nyo kung bakit kayo naparito. Natitiyak kong maaaliw kayong lahat. Huminto ang van sa isang madilim na lugar at tanging isang gusali lamang naroon. Hindi alam na magkapatid kung saan sila dinala ng mga taong dumukot sa kanila. Nasaan na kaya tayo, kuya? Anong klaseng lugar to? Kumapit ka lang. Huwag kang humiwalay sa akin. Malakas ang kutob ko na mapanganib ang lugar na ito. Huwag kayong magtangkang tumakas dahil wala na kayong mapupuntahan pa. Hoy! Taong ahas! Saan mo kami dadalhin, ha? Tumahimik ka na nga. Imbis na dumaldal ka dyan, mag-isip ka ng paraan kung paano mo ililigtas ang sarili mo para pareho tayo nanganganib ang buhay. Kanina pa kayo Hala! Lumakad na kayo! Bilis! Kuya, naririnig mo ba yun? May nagtitilian at nag-iiyakan. Nakakatakot naman dito. Talasan mo ang paningit pandinig mo para makapag-isip tayo kung paano makakatakas. Hoy! Anong binubulong-bulong yung dalawa? Natahimik ang magkapatid nang biglang ihampas ng kidnapper na clown ng latigo nito sa lupa. Napaiktad ang magkapatid na animoy sa kanila tumama ang latigo. Nangangatog ang katawan ng mga bihaga nang makapasok na sila sa karnabal. Bumungad sa kanilang paningin ang malaking entablado na may mga ulo ng mga bata at tinatarget ng isang payaso. Sa malaking hawla ay may nilalang na may sungay at buntot na kumakain ng laman ng tao. Kuya, anong klaseng hayop yan? Hindi naman unggoy o tigre yan eh. Parang aswang yan, Bensoy. Mga aswang ang dumukot sa atin. Tignan mo, kuya. Ang ruleta ay pinaikot-ikot ng isang nakahubad na babae kung saan naroon ang mga dugo ang ulo ng mga bata. Hindi kaya itutulad nila tayo sa mga yun. Narinig nila na pumalahaw sa iyak si Ruela nang makita ang aswang na naroon sa hawla. Kaya't nagalit ang clown sa kanya at kinaladkad siya patungo sa harapan ng halimaw at pinaupo malapit sa hawla. Pilit siyang inaabot ito kaya't patuloy na nagtititili si Ruela. Kailangan natin makakuha ng sandata panlaban sa kanila. Hindi maaaring hayaan na lamang natin silang patayin tayo. Ayun, kuya, may espada. Kailangan nating makuha yun sa isang tao na nasa entablado. Karnabal to ng mga aswang, Bensoy. Dito nila dinadala yung mga batang nawawala at pinapatay. Ang lansa ng amoy ng lugar na to, kuya. Kailangan na nating makaalis rito bago pa mahuli ang lahat. Bong! Tulungan niyo ako rito!
Sabihan niyo ang kampo niyo na huwag akong lapain! Tulungan natin si Ruela. Kuya, hayaan mo na siya. Paano tayo makapag-isip ng gagawin ang ingay ng tomboy na yan? Tsaka dyan siya pinaupo ng clown dahil ang ingay-ingay niya mula pa kanina. Tumayo si Bong mula sa pagkakaupo. Kaya sinitasan ng clown na nagbabantay sa kanila. Nanlilisik ang mapupulang mga mata ng mga ito at pabalasik ang anyo. Umupo ka dahil magsisimula ng pagtatanghal ni Maestro. Pwede bang ilayo mo na lang yung babaeng yun sa mabangis na hayop? Hindi kami makapanood ng maayos kung nag-iingay siya eh. Buwisit na bihag na yun. Sige, basta tumahimik kayo riyan at manood na lang kayo. Buti at nakinig ang isang bantay na yon. Di tulad ng isa ang init ng ulo. Kuya, tingnan mo. May kutsilyo sa sahig. Baka pag mamay-ari yan ng clown na nakabantay sa atin. Kunin mo. Huwag ka magpapalata. Nakita ko na yan. Malakas ang kabog ng dibdib ng mga batang naroon habang nakaupo sa kawayang upuan sa harapan ng malapad na entablado. Ang apoy na nanggagaling sa tanglaw o sulo ang nagsisilbing liwanag sa madilim na paligid. Inilibot ni Bensoy ang kanyang paningin. Napansin niya ang kahon na naglalaman ng mga gamit. Kuya, baka may smoke bomb doon. Pwede natin yung kunin panlaban sa kanila. Shh! Tumahimik ka. Andiyan na yung clown kasama si Ruela. Tumahimik ka na. Magsisimula na magtanghal si Maestro. Aswang ang nasa hawla. Sinong hindi matatakot dun? Mas masahol pa kaysa sa hayop. Tumahimik ka. Pag nainis ako sa iyo, ipapasok na kita ron kahit wala pang utos si Maestro. Sinong maestro ba yan? Imbes na sagutin ang katanungan ni Bong, ay matalim na napasulyap lamang sa kanya ang clown na nagbabantay sa kanila. Hinahampas nito ang latigo sa hanay ng upuan kung saan umiiyak ang ilang mga kabataan. Naroon din si Warren na kapatid ni Ruela na pigil ang pag-iyak dahil sa takot na maipasok sa hawla. Mabuti naman at pinaunlakan niyo ang imbitasyon namin, mga bata. Natitiyak kong maaaliw kayo ngayong gabi sa gaganapin naming pagtatanghal. Sa palagay niya, sinong maaaliw sa ganitong palabas? Napakabaho pa rito. Tumahimik ka na muna, Bensoy. Mamaya pag-initan ka pa na nagbabantay sa atin. Mga kampo niyo ba sila? Ito ba ang sinasabi mo, Bubwet? Nauutusan mo ang trabungko mo na lusubin kami? Gumagana pa ba yung utak mo, Ruela? Kanina ko pa sinasabi na hindi namin sila kampon, hindi namin sila kakilala, at higit sa lahat, pare-pareho tayong bihag dito. Paulit-ulit ka na eh. Kuya, tingnan mo oh. Inilatag nilang bata sa mesa. Hahatiin ng maestro na yun oh. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid sa ginawa ng tinatawag na maestro. Nahati ang katawan ng bata at tumatalsik pa ang malapot na dugo. Umalingaw-ngaw ang iyakan sa lugar na yun at nagsisiksikan ang mga bata sa bawat sulok. Sinong gustong sumama sa akin dito sa entablado? Ayun, may nasisilayan akong batang payaso. Halika at samahan mo ko sa pagtatanghal. Ayoko, dito na lang ako. Ikaw na lang, maestro. Sige na, bata. Sayang naman ang iyong kasuotan kung hindi mo ko sasamahan sa pagtatanghal. Bilisan mo na, bata, bago pa magalit sa'yo si Maestro. Ngayon mo gamitin ang kapangyarihan ng trabungko na sinasabi mo, Bubwet! Pakiusap! Huwag niyo saktan ang kapatid ko! Nangangatog ang mga tuhod ni Bensoy habang lumalakad papalapit sa entablado. Ngunit sumasagi sa kanyang isipan na kailangan niyang kunin ang espada dahil yun lamang ang paraan para makatakas sila sa lugar na yun. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Natitisod pa siya habang papalapit sa tinatawag na maestro. Nandilat ang mga mata ng binatilyo nang tumambad sa kanyang paningin ang mabalasik nitong anyo. May maliit na sungay na tumubo sa noon nito at kulubot ang balat na nakasuot ng pulang kapa. Ilayo niyo po sa akin ang patalim na yan, maestro. Baka matusok po ako. Bakit ganyan ang kasuotan mo, bata? Gusto mo bang maging kasapi namin? Kasi idol ko po yung mga clown. Tsaka nakikita ko kasi noon sa plaza. Sige, hawakan mo itong espada
At ikaw ang maghati ng kahon. Pero maestro, mahati kasi ang katawan ng bata eh. Gagawin mo ba ang sinabi ko? O ikaw ang gigilitan ko ng leeg? Sige na nga po, akin na po ang espadang yan. Nagkunwari ang binatilyo na ayaw niyang hawakan ng espada. Ngunit nang ibigay sa kanya ang patalim, ay mahigpit niya yung hinawakan at bahagyang tumingin sa kapatid. Buong lakas na iwinasiwas ng binatilyo ang espada kay Maestro, kaya't nagulat ito sa ginawa niya. Lintik kang bata ka. Bakit ako hinataw mo? Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Hindi ko po kasi makontrol dahil ang bigat nito. Ay. Akin na nga yan. Baka masugatan pa ako niyan. Hindi ko ibibigay sa'yo, akin ang espadang to. Hoy bata, bakit ganyan ka makatingin? Akin ang espadang yan. Marunong po akong gumamit nito, maestro. Gusto mo bang makita? Gumagamit din kasi kami nito sa aming pagtatanghal eh. Kaya nga lang, hindi ganito katalas. Itinutok ni Bensoy ang espada kay Maestro at buong lakas na hinataw itong muli. Sa pagkakataong yun ay natamaan sa balikat si Maestro, kaya naiinis na ito sa binatilyo. Akin na yan bata. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Ako rin! Hindi ako natutuwa sa pinagagawa nyo. Hayaan mo kaming makatakas rito lahat ng mga batang bihag nyo. Isa kang hangal. Walang sino man ang nakakatakas dito. Maging ikaw. Akala mo siguro matatakot mo ako. Paulit-ulit siyang hinataw ni Bensoy ng espada. Naanimoy nagsasayaw lamang ito sa entablado. Naging hudyat na rin yun ni Bong upang saksakin ang clown na nakabantay sa kanila. Anong klase kang bata, ha? Hindi ka ba natatakot sa akin? Papatayin kita! Habulin mo ako, maligno! Pakawalan niyo ang mga kasama nating nasa hawla. Ipalapa sa kanila ang mga batang yan! Nagsipulasan ng mga bata nang marinig ang sinabi ng maestro. Patuloy na naghabulan sila ni Bensoy, kaya't nagpagulong-gulong ang binatilyo sa entablado. Muli niyang hinataw ng espada ang paa ng kalaban, kaya't nasugatan ito at umatungal. Gagawin kong panamuti ang bungo mo sa karnabal na ito. Sige, tumakbo ka lang bata. Dahil mapapagod ka lang, ngunit hindi ka makakalis dito. Nandilat ang mga mata ni Bensoy nang mapunit ang suot na damit ni Maestro. Nagmistulang halimaw ang katawan nito dahil lumaki ang kalamnan na animoy naging taong lobo, katulad ng mga halimaw na nakakulong sa hawla. Mas nakakatakot pa pala ang kanyang itsura. Bensoy! Takpan mo ang ilong mo! Hoy! Aswang! Heto sa'yo! Mga buwisit kayo! Parang hindi ako makahinga. Smoke bomb yun ah. Akalain mo marunong si Ruela doon? Lintik! Halos na lang hapo yata ang lahat ng usok. Mahuli ko lang kung sino may gawa nun. Hindi ako magdadalawang isip na baliin ang leg mo! Sige, Aswang! Langhapin mo lahat yan! Nagkaroon ng pagkakataon si Bensoy na sugurin ng aswang na si Maestro. Mabigat ang espada, ngunit pilit niyang hinataw ang kalaban at tinamaan ito sa tagiliran. Anong klase mga bata ang dinala niyo sa karnabal? Sino pa ang sisira sa mga plano natin? Ikaw, anong tinutunga mo riyan? Patayin mo ang batang yan! Bensoy! Akin ang espada! Ako nang puputo sa ulo niya! Magkakasama kayo! Mabilis na kinuha ni Bong ang espada sa kapatid at sinugod ang aswang. Bagamat nakailag ito at tinadyakan silang dalawa, tumilapon sila sa gilid ng entablado at napasubsob sa mga bangkay ng mga batang wala ng ulo. Patay! Ang dami nila, kuya! Nakakadiri ang mga dugo! Tapos wala na silang mga ulo! Nandun ang ulo nila nakasabit sa ruleta. Hindi ako makapaniwala na ginagamit nilang kahinaan ng mga bata para linlangin. Ginamit nilang patibungan laruan at mga candy para sumama sa kanila. Nandito rin kayo? Pambihira!
Akala ko mga aswang kayo eh. Paano tayo makakatakas rito? Hinahabol kami ng babaeng aswang na nakalabas sa hawla. Di ba matapang ka? Harapin mo kaya sila. Tumahimik na kayo. Mamaya marinig pa nila tayo. Pinapatay nila ang mga bata. Kaya maging tayo, walang kawala sa bababangis ng mga aswang na yon. Nandiyan na sila. Patay tayo nito. Wala kayong ititirang buhay. Lahat ng mga batang bihag ngayong gabi ay dapat na mamatay. Lalo na mga batang buwisit na yon. Nagtatapang-tapangan sa teritoryo ko, ha? Hanapin niyo sila! Masusunod po, maestro! Naamoy ko kayo, mga bata. Alam ko kung saan kayo nagtatago. Pero sige lang, gusto niyo maglaro ng tagu-taguan? Kaya pagbibigyan ko kayo. Ang sino mang mahuhuli ko, puputulan ko ng ulo! Pigil ang hininga nila. Nanginginig na napayakap si Warren kay Rowella. Naghahalo na ang sipon at luha nito dahil sa takot. Hinawi ng aswang na si Maestro ang kurtina kung saan sila naroon. Bulaga! Nandito lang pala kayo. Sinong gusto niyong unahin kong patayin? Itong sayo! Singhutin mo! Tama na. Ilayo niyo sa akin ang smoke bomb na yan. Ang pait sa mata. Eto pa ang dart. Tingnan ko kung masasapul ka nito. Nandito ang mga batang walang hiya. Hulihin niyo sila. Bensoy, tama na yan. Kailangan nating umalis dito. Natuntunan nila tayo. Grabe na siya ng dugo. Halos hindi ko masikmura ang amoy. Gumapang tayo patungo sa bandang kwarto na yon. May naanino kung maaari natin gamitin laban sa mga aswang. Nandito lang pala kayo. Saan naman kayo pupunta? Labis ninyong ginali si Maestro. Kaya may paglalagyan kayong lahat. Parang asong ulo na naglalaway ang clown na yan. Aswang din kaya siya katulad ng halimaw na yun na humahabol sa atin? Malamang. Tumayo si Bong mula sa pagkadapa. Dahil sa hindi ganun kaliwanag, ay hindi napansin ng aswang na payaso ang espada na hawak ng binata. Nanginginig ang mga kamay na itinarak ni Bong sa bandang dibdib nito ang espada at paulit-ulit na inundayan ang saksak. Agad nilang binuksan ang pintuan at bumungad sa kanila ang mga gamit. Kaya't isa-isa silang kumuha na maaari lang gawing sandata. May naaninag silang iilang mga bata na nagkukubli sa sulok ng karnabal na yon. May mga bata. Kailangan natin silang iligtas. May isang kahon na naglalaman ng dart dito. Bilisan niyo, may paparating. Bong, ang dalawang halimaw nasa likod na natin. Paano ba yan? Nahanap ko na naman kayo. Wala na kayong mapagtataguan pa. Huwag na kayong magpumilit na tumakas. Hoy! Lumayo ka sa amin! Yung mga bangkay na lang ang kainin mo kung talaga nagugutom ka! Tumahimik ka! Gusto mo bang ikaw ang unahin ko? Ang pinakaayoko sa lahat ay ang utusan ako sa dapat kong gawin. Ang daldal mo, ha? Hinila nito si Rowella sa paa, kaya't malakas itong sumigaw. Bagamat bago pa nito masakmal ang bihag, ay itinuon ni Bensoy ang smoke bomb sa mukha ng mga halimaw at pinindot ang buton. Lumabas ang usokot na langhap yun ng dalawang halimaw. Nabitiwan nito si Rowella, kaya't nagkaroon sila ng pagkakataon na sugurin ng mga kalaban. Sumampa si Bensoy sa likod ni Maestro at paulit-ulit na sinaksak ang mga mata nito gamit ang dart. Bitiwan mo ako, bata! Aray! Hindi kasiyahan ang dala mo, kundi takot at lagim. Ikaw ang dapat na mamatay. Hindi ang mga batang katulad namin. Mga bata, huwag kayong matakot. Kumuha kayo na maaaring gawing sandata laban sa kanila. Parang hindi rin ako makahinga sa smoke bomb na yun ha. Nasaan na ba yung pamalo ko? Buwis at aswang na yun. Muntik pa akong kainin. Pinagtulungang paluin ng mga bata ang babaeng aswang na nakalabas sa hawla. Hindi siya gaano kalakas katulad ng kay Maestro at tanging pagkain lamang ang inaatupag nito. Malakas na atungal ang kumakawala sa tuwing paghahampasin siya ng mga bata ng matigas na bagay sa pangunguna ni Rowella. Muling tumilapon si Bensoy
nang magwala ang aswang na si Maestro. Ang tapang mo, bata. Ngunit sa pagkakataong ito, luluray-lurayin ko ang katawan mo. Napakalakas ang maestro na yan. Bulag ng isang mata niya. Ngunit parang hindi man lamang nakakaramdam ng sakit. Nilalapitan niya na si Bensoy. Kailangan ko siyang maunahan bago pa niya mapatay ang kapatid ko. Aray! Ang sakit ng likod ko! Hoy, bata! Tumayo ka dyan! Hindi ang isang agaya mong makakatalo sa akin. Dahil akong papatay sa inyong lahat! Hoy! Maestro! Tumingin ka rito! Nandilat ang mga mata ng aswang nang makita ang malapad na balabal na babagsak sa kanyang ulo. Gamit ang lubid ay tinali yun ni Bong upang hindi ito makahinga at makakita. Hindi man kami kasing lakas mo, ngunit kaya ka namin labanan. Tanggalin mo ito! Hindi ako makahinga! Matibay itong balabal mo, kaya sigurado ako hindi ito napupunit. Walang hiya kayo! Tanggalin niyo ito! Kuya, ang galing ng naisip mo ah. Itali natin ang paa at kamay niya para hindi na siya makabangon pa. Sige, maghanap ka ng lubid. Hahanapin ko yung espada na nabitiwan ko kanina. Oh, bakit hindi niyo pa yung pinatay? Mamaya makatakas pa yan eh. Tayo pang lapain. Ako na nga ang papatay sa damuhong yan kung takot kayo. Paulit-ulit na hinambalos ni Rowela ang ulo ni Maestro gamit ang batuta. Nanggigigil ito habang ginagawa niya ang bagay na yon. Itong dapat sa inyo! Mamatay kayo mga aswang! Ang tapang mo naman, Rowela. Napatay mo na si Maestro oh. Hala, hindi na siya gumagalaw. Buti nga sa kanya. Asus, kanina lang takot na takot ka. Matapang ka lang kasi nakatakip na yung ulo niya. Malamang hindi na yun makalaban dahil nahihirapan ng huminga. Nasaan yung halimaw na nakalaban nyo? Ayun, ibinalik namin sa kulungan. Hindi siya ganun kalakas kagaya ng ibang aswang na nakalaban natin. Parang sunod-sunuran lang siya sa lahat ng sasabihin sa kanya eh. Mamamatay na rin yun dahil sa pinsala nito sa kanyang ulo. Tayo na! Umalis na tayo rito! Baka may mga kasamahan pa sila! Naalimpungatan ng isang payaso na napasapo sa ulo nito. Nawalan ito ng malay dahil sa lakas ng pagkakauntog nito sa padera nang hilahin ng mga bata ang kanyang mga paa. Tumatakas sa mga bata. Dahil sa makulit na bata na costume na yon, nasira ang aming pagtatanghal. Sisiguraduhin kong hindi sila makakatakas. Nasaan na kaya si Maestro? Anong ginawa nila kay Kurimaw? Parang naghihinga siya sa loob ng kulungan. Aray, ang sakit ng ulo ko. Nanino nitong pinipihit ng mga bata ang pintuan. Kahit na anong gawing pagpukpok ni Bong sa seradura ng pinto, ay hindi niya ito magawang buksan. Kailangan natin hanapin yung susi. Paano na yan, kuya? Hindi natin alam kung nasan yun. Teka, sandali. May naisip ako. Di ba may firework dun sa kahon kanina? Kailangan natin makakuha ng pulbura para mabuksan natin ang pintuan. Oo, pero paano? Ilalagay natin sa butas ang seradura at sindihan. Sige, ako nang kukuha. Dito lang kayo. Dali-daling tinungo ni Bong ang kahon kung saan nakalagay ang fireworks. Akmang babalik niya sa kinaroroonan ng mga kasamang bata. Subalit hinarangan siya ng isang payaso. Saan kayo pupunta? Sinira niyo ang karnabal at pinatay niyo ang aking mga kasamahan. Pwes, sisiguraduhin kong walang sino man ang makakaligtas ni isa man sa inyo. Bitiwan mo yung apoy. Pati ikaw matutusta rin kapag sinindan mong lahat ng mga paputok na yan. Wala na akong pakialam. Sama-sama tayong mamamatay. Hindi ko hayaan na may masaktan ka pa. Sinipa ni Bong ang kamay ng payaso na may hawak na sulo. Kaya't tumilapon ito palayo sa mga paputok. Bagamat nilamon ng apoy ang kurtina at nagsimula ng magliyab. Kailangan mabuksan ang pinto bago pa kami matusta rito. Hindi na kayo makakaalis rito. Sama-sama tayong magiging abo. Nagpambuno silang dalawa at nagpagulong-gulong sa sahig. Nagsigawan ng mga bata dahil palaki ng palaki ang apoy. Kumaripas ng takbo si Bensoy
patungo sa kinaroroonan ng kapatid. Bilisan nyo na! Buksan nyo na yung pinto! Bago pa tayo mamatay dito! Pabayaan mo na ako! Pero kuya… Bilisan nyo na! Ako na ang bahala sa lokong to! Dali-daling dinala ni Bensoy ang kahon na naglalaman ng fireworks kay Ruela. Agad nilang kinuhang pulbura sa isang paputok at inilagay sa butas ng siradura. Doon muna kayo sa gilid mga bata. Baka matalsikan pa kayo rito eh. Sisindihan ko lang to. Ilang sandali pa'y sumabog ang siradura matapos sa sindihan yun ni Ruela. Nabuksan nila ang pintuan kaya't dali-daling tumakbo palabas sa mga bata. Mauna na kayo. Babalikan ko lang si kuya. Sige, ako nang bahala sa mga bata. Mag-iingat ka ha. Nagkubli sa mga halaman si Ruela kasama ang mga batang nakatakas. Umiiyak ang mga ito kasabay ng pag-aalala nila sa magkapatid. Kuya! Nalakasan ka na! Bensoy! Lumabas ka na! Sige na! Mamamatay tayong pareho. Lahat kayong mga pasaway na bata. Ayun ang espada. Kailangan kong tulungan si kuya mula sa aswang na yon. Lumalaki na ang apoy. Halos kalahati na ng karnabal na to'y natutupok. Hindi ako aalis hanggat hindi kasama si kuya. Ang tigas talaga ng ulo mo, Bensoy! Gusto ko talagang samahan ng kapatid mo hanggang kamatayan. Pwes, pagbibigyan ko siya. Pumaibabaw ang payaso kay Bonga. Mahigpit nitong sinakalang binata habang naglalaway pa ito. Hoy! Bitawan mo si kuya! Bibitiwan ko lamang siya kung hindi na siya humihinga. Tapos isusunod na kita. Bibitawan mo si kuya o hindi? Bitiwan mo yung espada. Etong sayo! Buong lakas na hinataw ni Bensoy ang payaso na nakadagan sa kapatid. Tinusok nito ang leeg hanggang sa sumirit ang dugo nito. Tinadyakan pa ito ni Bong dahilan na lumusot ang matalim na espada sa leeg ng payaso. Ang lakas mo na, Bensoy Salamat sa tulong mo. Pero tayo na. Bago pa tayo matusta ng buhay. Nasaan na yung mga bata? Kasama po ni Ruela, nakalabas na sila rito. Halika na. Yung halimaw sa hawla, nasusunog na siya. Buhay pa pala siya. Akala ko napatay na namin. Nakakabingi ang palahaw niya. Humahangos na tumakbo ang magkapatid hanggang sa makalabas ng karnabal. Sunod-sunod na pumutok ang mga fireworks dahilan na nakaagaw ng pansin yun sa mga tao. Ang sikop ng lugar na ito. Sa tingin kong layo nito sa baryo at liblib na lugar na ito. Siguro ang dami na nilang nabiktimang mga bata, ano? Tapos dito nila dinadala upang gawing pagkain. Hindi ko sukat akalain ang mga aswang palang mga clown na yon. Bong! Bensoy, andito kami! Mabuti naman ligtas kayo. Nasaan ang kapatid mo? Nandoon! Ayaw lumabas sa mga halaman. Nanginginig pa rin sa takot eh. Ang dilim pa. Pero kailangan na natin makaalis dito. Hindi natin nasisiguro na ligtas na tayo. Kuya, tingnan mo, may dipadyak na maaari nating sakyan. Parang mahabang karitela. Sige, sumakay na kayo dyan. At ako na magmamaneho. Hindi naman ako marunong magmaneho ng sasakyan eh. Salita na lang tayo para hindi ka mapagod. Oh, mga bata! Lumabas na kayo sa pinagtataguan ninyo. Sumakay na kayo doon dahil aalis na tayo sa lugar na to. Parang yung sasakyan na minamaneho ni Santa Claus O dali na. Dahil lalarga na tayo. Nag-umpisang pumadyak si Bonga. Hindi nito alintana ang pagod sa kagustuhan na makaalis sa malaimpyernong lugar na yon. Hindi man lahat ng mga batay nakaligtas. Ngunit laking pasasalamat pa rin nila na nakaligtas sila mula sa mga kamay na mapagkunwaring grupo ng mga aswang. Ako naman ang magmamaneho, kuya. Alam kong pagod ka na eh. Sige. Nagsisimula ng sumikat ang araw. Siguro yung layo pa rin natin sa kalsada. Napakasikot pa ng daan. Sandali! May narinig ako mga yabag. Baka mga aswang ang mga yon. Kuya, may mga taong paparating. Sandali. Dito muna kayo. Lumakad palapit si Bong patungo sa mga tao. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang maninag ang 3 pulis na gumagala sa gubat. Mga pulis! Siguro hinahanap nila tayo. Talaga, kuya? Ay, salamat naman. Tawagin natin sila.
Baka malagpasan pa nila tayo. Sir, nandito po kami! Narinig ng mga pulis ang ingay ng mga bata. Kaya't dali-dali nilang tinungo ang kinaroroonan ng mga ito. Bagamat hinawakan nila ang kamay ni Bong at pinusasan sa pag-aakalang ito ang dumukot sa mga bata. Sir, nagkakamali po kayo. Hindi po ako masamang tao. Sir, kasama po namin si Kuya. Hindi po siya ang kidnapper. Tama po, hindi po siya ang salarin. Humingi ng paumanhin ng isang pulis dahil sa pag-aakalang si Bong ang payaso na kumikidnap ng mga bata. Isinakay sila sa patrol car patungo sa presinto. Ginamot ang kanilang mga sugat bago sila hinatid sa kanilang mga bahay. Mga anak, ay salamat naman at ligtas kayo. Halos mamatay na ako sa pag-aalala kung ano ang ginawa ng mga taong yun sa inyo. Nay, hindi po sila tao. Mga aswang sila. Gusto nila kaming gawing pagkain. Ano? Mga aswang? Totoo po, Nay. Hindi nga rin po ako makapaniwala eh. Ang daming bata na pinatay nila. Bensoy, Bong, Alimila, uwi na po kami. Salamat pala sa tulong ninyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo siguro patay na kami ni Warren eh. Tsaka sorry kung naging masama ako sa inyo dati. Hindi na mauulit yun. Walang anuman. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero may karapatan tayo magbago para maging mabuting tao. Simula ngayon, hindi na ako makikipag-away. Pati na rin itong si Warren. Tropa na tayo ha. Oo ba? Umuwi sila sa kanilang tahanan upang makapagpahinga. Bit-bit ang hindi makakalimutang karanasan mula sa mga kidnapper na payasong nagtatanghala sa karnabal ng mga aswang. Wakas,